Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta po tayong lahat? Medyo matagal-tagal na rin po tayong hindi nakakapagbahagi ng mga kwento. Sa araw na ito ay ibabahagi natin ang isang true story ng isa sa ating mga taga-suporta sa ating page. Maraming salamat sa iyo sa tiwala na ibinigay mo sa page na ito upang ibahagi sa lahat ang kwento ng buhay mo. Assalamualaikum sa mga nakikinig sa programa nyo. Maraming salamat at binigyan nyo ako ng pagkakataon na maibahagi ko ang kwento ng buhay namin. Simula nung bata pa lang ako, hindi ko naramdaman yung pagmamahal ng isang ama dahil maaga kaming iniwan ng tatay namin. Noong nag-abroad si ama, akala ko makakaahon na kami sa kahirapan kasi sobrang hirap ng buhay namin. Si Ina, naglalabandera lang para may makain kami. Kami naman ng kapatid ko ay nagtitinda kami ng plastik sa Quiapo para makatulong kami kay Ina sa pagkain at baon namin sa school. Si ama ng ibang bansa pero hindi nagtagal ay nag-asawa siya at doon nagkaroon ng 2 anak. Tanging si Ina na lang ang nagtataguyod at nag-aalaga sa amin. Napatigil ako sa pag-aaral dahil sa sobrang hirap ng buhay. Naawa ako kay Ina dahil kung saan-saan na lang kami nakatira at hindi kami nagtatagal dahil pinapalayas kami ng mga tao. Pero sa awa ni Allah, nagtulungan kami ng kuya ko at nagkaroon kami ng maayos at maliit na bahay sa Baseco. Hindi man kagandahan ang bahay namin, pero at least sarili naming bahay. Alhamdulillah sa tulong ni Allah sa amin. Bata pa lang ako, nakaranas na ako ng sobrang hirap sa buhay. Naalala ko dati, nanghihingi lang ako ng sunog na kanin o tutong para lang may makain kami. Minsan sa gabi, hindi na kami nakakakain dahil wala nang nagbibigay. Nakakahiyaman sa lahat pero wala tayong magawa dahil ito ang binigay sa amin na buhay dito sa mundo. Minsan nanghihingi ako sa kapitbahay namin ng ulam para lang makatawid kami sa gutom sa gabi. Ang ginagawa ko naman sa umaga ay nagtitinda ako ng plastic sa Divisoria para makakain kami. Bumibili ako minsan ng bigas at ulam. Kulang din minsan ang kinikita ko. Minsan kasi 100 pesos lang ang benta sa maghapon. Kaya minsan nakakahingi kami ng pagkain sa ibang tao. Sa ngayon po ay medyo nahihirapan pa din kami, pero alhamdulillah kahit papaano ay nakakaya namin lahat ng pagsubok na ibinibigay ni Allah sa amin. Lalo na kay Ina, kahit alam ko minsan nahihirapan na siya, pero nananatili pa rin siyang malakas at ayaw niyang ipakita sa amin na sobrang nahihirapan na siya.